Hallelujah. A blessed Sunday to each and everyone. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. At palakpakan natin ang buhay na Diyos na meron tayo. Hallelujah. Ayan. It's good to see familiar faces po, no? Every Sunday, no? It's good to see familiar faces. But it's also good to see new faces dahil alam natin na meron tayong nabuwin na soul, no? Meron tayong mga friends, meron tayong family members na sumasama sa atin, nagjo-join sa atin because they know how God has transformed us. They can see how God works in our lives. Hindi po ba? In every day of our lives, we make sure that we are being the salt and light in this world. And through the preaching po natin every Sunday about Esther, na paisip po ako na bakit kaya nag-go si Esther, bakit ganito ang naging ni Mordecai, bakit ganito ang naging advice niya kay Esther, bakit parang pinush niya, no? And then I came across this very familiar verse and very famous verse, which is from Joshua, ayan, from Joshua 1:9. Sabi niya, "Have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you are." Ayan. Very famous ito. Very comforting po yung verse na to. Personally, no, it's very comforting. Every time that andun ka sa isang event or situation in your life na hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-beautiful, it's a rough road for you, this is what I cling on. Joshua 1:9. Because whenever I feel afraid, whenever I feel that parang the world is against you, the world is trying to pin you down, no? God always gives me the courage. God always gives me the strength na kaya ko. Not because of my own strength, but because of who He is in my life and who I have accepted in my life. And I know na yung nangyari kay Esther o yung nangyari kay Mordecai, it's because God is within them. God, sabi nga, di ba, wala pong nakasulat na hindi siya written there that God has helped Esther and Mordecai to overcome whatever it is that they have overcome. But we all know that God is already within them. And if you know, and if you have accepted God within your life, in your life, no, lahat ng anumang dumating sa buhay mo, you can surpass it. Kaya mo. Not because of your own strength, not because of your own faith, but because of God's. Amen po ba? We are walking from victory to victory. Tagumpay na po tayo. Amen po ba? Tagumpay na po ba kayo? Hallelujah! Tagumpay! Lahat po ng mga nagtagumpay na ito kayo. Hallelujah! Let's praise and worship the Lord! Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Truly we can count on you, oh God. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Oh, we are counting on you, oh God. I'm in a past, not physical. I'm in a world, but now in this world, you are the light
unspeakable, it won't go away. And just enough strength to live for today, so I'll never have to worry about tomorrow will bring. Cause my faith is on solid ground. Now I'm counting on God. 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 I'm counting on joy unspeakable, it won't go away. It's just enough strength to live for today, so I'll never have to worry about tomorrow will bring. Cause my faith is on solid rock, and I'm counting on God. 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 All your promises won't let go of me. Oh, your promises won't let go of me. Hallelujah. We say, I surrender my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you have made. I am seeking your truth every day. Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away if I tried. 'Cause your love is better than life. Now the sun shining bright and it just won't set. Your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. I surrender my life to your way. Learn what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. Jesus, hey. I am walking the path you have made. We what? I am seeking your truth every day. And Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away if I tried. Your love is better than life. Now the sun shining bright and it just won't set. Your love is mine and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget. We say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go I of me. say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go I of me. say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go I of me. say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go of Now the me. sun's shining bright and it just won't set. Your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget. We say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go I of me. say all your promises won't let go of me. All your promises won't let go I of me. say all your promises won't let go of me.
sasambahin. Come on, church. Panginoon ko sa'yo lamang Mananatili, minsan pa, kailan. Just voices, make it louder. Sing with all your heart. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. purihin ang ating buhay na Diyos. Isang sigaw na tagumpay para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Itaas natin ang kanyang pangalan sa lugar na ito. Sambahin natin si Jesus dahil siya lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin sa aming mga buhay. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang tunay, banal at makapangyarihang Diyos, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. O Panginoon, na amin pong napapag-aralan sapagkat ang iyong mga salita, Panginoon, ang aming tanglaw, Panginoon, sa mundong ito. Ito po ang gumagabay sa amin sa bawat araw ng aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong walang kapantay na pag-ibig at kabutihan para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng iyong bugtong na anak na inialay mo para sa amin. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat, Panginoon, at sa bawat sandali ang iyong proteksyon at gabay ay patuloy naming nararanasan. At ang iyong pag-ibig na hindi kayang pantayan ng kung ano paman, Panginoon, sa mundong ito. Kaya nga po, Diyos, patuloy ka naming pasasalamatan. Patuloy ka naming pupurihin dahil karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, dakila ka, O Diyos. Napakabuti mo. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy naming matutunghayan sa umagang ito. Sapagkat ito, Panginoon, ang patuloy na makapagbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang
Amen. Good morning po. Meron po tayong announcement. Hallelujah. Ayan. So yung ating pong youth ministry, meron po silang Love Is. Yan, sa Feb 16, 2025, siyempre. Sunday, 11 a.m. at CFSM Church. So lahat po ng kabataan, Hearts Day po ng Feb 16, no? Dito po sa church. Kita-kita po ang lahat ng ating mga kabataan. So CFSM Music Summit, April 16 to 18, dito po sa atin, sa CFSM Pampanga. So mark po lahat po ng mga music, part po ng music at gustong maging part ng music. Meron po tayong CFSM Music Summit dito po sa church ba? Ay, kasama po yung mga daughter churches. Yan. Oo nga, nakalimutan ko. Lahat po ng mga daughter churches, sila po ay kasama natin. So, excited po tayo sa event na ito. April 16 to 18, Music Summit po ng CFSM. Pampanga. May place ba tayo? Dito sa church. Ayan. Wala na po ba? At mamaya po mayroon tayong music team meeting. Okay, lahat po ng nasa music. Meron po tayong meeting mamaya after the service. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, kagaya po ng aming inawit, O Diyos. Pawang kabutihan mo, pag-ibig mo, Panginoon, kabaitan mo, ang siyang patuloy mo pong pinaparanas sa amin. That's why, Lord, we will be still and know that you are God. Kung sino ka sa amin pong mga buhay, Panginoon. O Diyos, yan po ang patuloy naming tinitingnan sa buhay namin. Yan pong patuloy naming kinikilala sa buhay namin. Bilang iyong mga anak, O Diyos, kami po ay nakatingin sa iyo. Kung paano ka kabait, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, kung gaano kalawak, kalalim, kahaba, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po, O Diyos, ang pagkilala po namin ito, Panginoon, ay tunay pong nagbubunga sa amin pong mga buhay. At isa pong bagay, O Diyos, ang pagkakaloob, Panginoon. Patuloy namin kinikilala kung sino ka sa buhay po namin. O Diyos, tunay nga po, kayo na po ang nagparanas sa amin. Kayo na po ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Kaya naman po, ang lahat ng ito ay buong puso po namin pinagkakaloob sa inyo. At patuloy namin kinikilala that you are our source, Lord God. Ikaw po ang pinagmumula ng lahat sa buhay po namin, Panginoon. Lahat na po ng pwede naming isipin at hilingin, O Diyos, higit ka pa po doon, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa aming iniisip at inaasahan. Ayon sa kapangyarihang nandito sa buhay po namin, Panginoon. According to the Spirit that is working within us. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy pong nagpapalakas at nagtuturo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ang aming Diyos na kinikilala namin sa lahat ng bagay na nasa amin. Purihin ka po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Binigay na papel ngayong umaga. So, tayo pong lahat ay tumayo and let's welcome and greet one another. Hallelujah. Praise you, Lord. Joy unspeakable. Joy unspeakable and walk away. It's just enough strength to live for the day. So I'll never have to worry about tomorrow. My faith is on the solid rock and I'm counting on God. I'm counting on God. I'm counting on
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Napakaganda ng umaga. Kung ang Nescafe may tanong siyang, kanino ka gumigising sa umaga? Tayo po, paano tayo nakakabangon sa umaga? Ito ay dahil kay Kristo, di po ba? Kasi meron tayong Diyos na nagpapalakas sa atin. No? Okay, so very exciting po ang bawat linggo sa bawat isa. Kaya tatanungin ko, sino na po ang nag-advance ng pagbabasa ng Esther? Sige nga po, taas natin ang ating mga kamay. Sino na yung na-excite na nabasa na niya kasi talagang medyo tumaas yung motivation niya, na-excite siya at binasa na niya talaga. Sino po sa atin? Oh, marami, no? Kasi talaga namang nakakapanabik ang bawat kabanata, no, ng buhay ni Esther, no? Ang Book of Esther, dati, binasa ko lang siya as parang isang nobela na na-excite din naman. Pero iba yung level ngayon. Iba ngayon yung the way na basahin ko siya. Ninanamnam ang bawat kabanata. So para itong para itong teleserye, no? So ngayon, another chapter na naman ng Book of Esther at ito ang chapter 4. Pero syempre, balik tanaw tayo, no? ng nakaraang linggo, no? Na kung saan si Pastor Chris ang ating naging preacher. So, alalahanin natin ngang muli kung ano po ang pangyayari sa nakaraang kabanata o yugto ng buhay ni Esther. So, ang nakaraan po ay ang patungkol sa pride ni Haman. No? So, merong pride si Haman sapagkat siya ay nasa mataas na pwesto. Siya ay kanang kamay ng hari. So, meron siyang posisyon. Kaya, nandoon ang pride kapag merong hindi sumusunod or yumuyuko sa kanya. At dahil sa kanyang pride, naging chicken yung pride, yung kanyang pride, nagkaroon siya ng pagbabalak. No? Nagtanim siya ng galit sa kanyang puso at ito ay nagbunga ng isang maitim na balak. No? So nagkaroon siya ng balak at ito ay ang mapatay niya si Mordecai at hindi lang si Mordecai, 10 ng kanyang lipi, ng kanyang lahi. Ang kanyang plano, burahin sa mapa ang lahi ni Mordecai. Ayan, so yan ang nakaraan, no? At paano niya gagawin ito? Yan ay inilahad din, no, sa chapter 3, na kung saan nagpunta siya sa hari at nagkwento siya na merong mga hindi sumusunod sa patakaran ng hari o ng kaharian. At ito ay ang mga Hudyo. Na kung saan ang hari din, napasunod niya, no, nakita na meron palang hindi sumusunod sa aking mga kautusan. Kaya Haman, sabi niya, bukod doon, in-entice pa siya ni Haman, magbibigay siya, magdodonate siya sa kaban ng yaman ng kaharian, no? Upang sa ganon, masiguro niya kung gaano siya kapanalo doon sa kanyang gagawin na masama o pagbabalak kay Haman. At kung saan, nandoon po yung binigyan siya ng karapatan ng hari na gawin ang gusto niya. Kaya nga, pinlano niya itong mabuti kung kailan ito gagawin, kung paano ito gagawin. At sa kanyang pagpaplano, siniguro niya na malaman ng buong kaharian at karatig na kaharian kung ano ang kautusan ng hari. So sabi nga, kautusan ng hari hindi nababali. Kaya lumaganap ito, no, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe, no, nagpaskil sila sa mga, siguro sa panahon ngayon, mga city hall, no, at naipalaganap sa bawat lugar, no, at karatig puok ng kaharian. At ito nga ang naging dahilan ng kalungkutan ni Mordecai at
takot, no, ng mga Hudyo. At ngayon, itutuloy po natin ang yugto na yan, ang kabanata na yan, sa Esther chapter 4. Yan. At ang focus po natin, mayroong tanong dito, what to do in a crisis situation, no? At ito po ay ang pag-appeal ni Mordecai kay Esther ng tulong. Humingi ng tulong po si Mordecai. At ito ngayon ang magiging focus ng ating pag-aaralan ngayon. So, sa verse 1 to 2, tingnan po natin, nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Nang malaman po ni Mordecai ang naging kautusan ng hari, yan po kaagad ang kanyang immediate response. Yan po ang kanyang naging response. Nagsuot siya, no? Pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit panluksa. No? Damit panluksa, at siya ay naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod na at malakas na tumatangis. Yan po ang una niyang reaction. No? Ang pagpunit ng damit ay bilang tanda ng kanyang matinding kalungkutan. Sobrang lungkot po ni Mordecai. At talagang lubos po siyang nagdalamhati. No? Hindi lamang siya nagdalamhati, no? Naglagay pa rin siya ng abo sa ulo, at ito ay simbolo ng kanyang pagdadalamhati. No? Labis na kalungkutan ang ibig sabihin po ng nagdadalamhati. At hindi lamang pagdadalamhati, kundi pagsisisi rin. No? Meron naroon din po ang paglalagay ng abo sa ulo ay simbolo hindi lamang ng pagdadalamhati, kundi ng pagsisisi. At naglibot siya. No? Naglibot siya sa buong lungsod habang siya ay malakas na tumatangis. Ang kanyang panaghoy ay nagpapahayag po, no? Ang kanyang pagtangis, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagdadalamhati ay nagpapahayag po, no, ng labis na pagkabahala para sa kanyang bayan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga Hudyo, para sa kanyang lahi. Ito po ang labis na pinagdadalamhati, ang nalalapit, no, ang nalalapit na kapahamakan ng kanyang mga kalahi. At ito ay ang mga Hudyo, no? Ito po ang immediate response o reaction ni Mordecai, no? Ito po ay buong puso niya talagang pinagdamdam, nagdalamhati siya. At alam niyo po ba, ang pagdadalamhati, ang paglalagay niya ng simbolong yon ay patunay na sa kanyang kalungkutan, isa lamang ang kanyang inaasahan. At ito ay ang ating Panginoon, ang Diyos na magliligtas sa kanya. Ituloy po natin sa verse 2. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo, sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit pangluksa. Sa kapanahunan po nila, kapag po ang isang tao ay nakadamit panluksa, hindi po siya pinapayagang makapasok sa palasyo. Kaya siya ay nagpumosisyon doon sa labas ng palasyo. So, naupo po si Mordecai sa labas ng pintuan ng palasyo dahil mahigpit pong pinagbabawal na makapasok ang taong nagdadalamhati o nakasuot ng damit panluksa. Ang kanyang pananatili sa lugar na yon ay pagpapakita ng kanyang matinding lungkot at desperasyon. So, very desperate po si Mordecai. Ngunit sa kabila ng kalagayan niya, pinili niyang nandoon siya malapit sa palasyo. No? Yun po ang kanyang naging isa sa mga naginawa niya, yung nandoon siya malapit sa
palasyo. Ito marahil ay simbolo lamang, no, or simbolo ng kanyang pag-asa. Ibig sabihin, kung nandun siya na malapit sa palasyo, mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa na mailigtas ang kanyang bayan, na magawaan niya ng paraan ang kinakaharap nilang krisis. So, krisis yon sa mga Hudyo, ang nalalapit na pagpatay lahat sa kanila. No? Napakahirap po sa buhay po natin. May mga krisis din tayong kinakaharap. At ano ang ating nagiging immediate response sa mga krisis na ating hinaharap? No? Dito si Mordecai, kaya siya na doon malapit sa palasyo sapagkat doon nakikita niya na mayroon siyang pag-asa upang mailigtas ang kanyang mamamayan sa nalalapit na krisis na yon o pagpatay sa kanila. At sa verse 3 po, tingnan natin sa verse 3, ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan. Nag-ayuno at nagluksa, karamihan sa kanila'y nagsuot ng damit panluksa at naglagay din ng abo sa kanilang ulo. So, hindi lamang si Mordecai ang nagkaroon ng immediate response. Gayon din ang buong mamamayan ng mga Hudyo. Sila din po ay nagdalamhati, sila din ay nagluksa, sila din ay naglagay ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng malabis nilang kalungkutan. So, hindi lamang si Mordecai, maging ang buong lipi ni Mordecai. No po? Ito po actually ay mga tradisyon o simbolo ng pagdadalamhati at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang kanilang mga naging actions or response, yung kanilang pagdadalamhati, paglalagay ng abo, pagpunit sa kanilang mga damit, ay simbolo ng kanilang kalungkutan at pagpapakumbaba sa Diyos. Ito ay nagpapakita na mayroon silang maaasahan. Ito ay nagpapakita na yung kanilang humility sa Panginoon. Kung wala silang magagawa, ang Diyos ay magagawa sa kanila. Sa ating mga buhay, umaharap din tayo sa iba't ibang problema. Meron ba sa atin ang walang problema? Meron po, nakaka-encounter po tayo ng problema. Subalit ang kaibahan po natin, naroon po ang pag-asa, naroon po ang katatagan, naroon din po ang ating confidence sapagkat meron tayong Diyos na hindi tayo iniiwan at pinababayaan. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng karunungan sa atin kung paano po natin ma-overcome ang mga ganitong krisis sa buhay natin. Mga problema, iba't ibang aspect po yan. So kung makikita po natin, ang unang nag-react ay si Mordecai. At gayon din ang buong mamamayan. Sa buhay po natin, ang Diyos, binibigyan niya tayo ng pamilya. Pamilya na kung saan, yan po ang nakakasama natin upang ma-overcome ang ating mga krisis sa buhay. Yung mga problema natin sa buhay. Madalas binabanggit po ni Pastor, no? Sama-sama tayong mag-aral ng kanyang salita. Sama-sama tayong magtiwala sa ating Diyos. Kung sama-sama tayo, kayang-kaya nating ma-overcome ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, ang lahat ng krisis sa buhay. Magpalakasan tayo. Napakahalaga po ng mga ganitong actions. Napakahalaga po ng mga ganitong response na mayroon tayong group, na mayroon tayong pamilya, na mayroon tayong ka-church, may tayong mga kapatid, no, na kasama natin sa laban ng buhay. Sapagkat alam po natin kung sama-sama tayong naniniwala na may Diyos, na ang Diyos hindi tayo iiwan o pababayaan man, makakayanan po natin ang lahat ng pagsubok. Katulad din nitong mga Hudyo na sama-sama silang nagbigay ng response. Sama-sama silang humingi ng tulong sa Diyos. Ang mga ginawa nila ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Nagpapakita rin ng pagsisisi, no?
At ito ay nagpapakita rin na mayroon silang maaasahan na Diyos. May pag-asa, no? May pag-asa. At sa verse 4 po, tingnan natin, lubos na nabahala si Reyna Esther. Yan, na-trouble si Reyna Esther, no? Medyo nayugyug siya, no? Nabahala siya, nag-alala siya. Nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Lubos na nabahala ang Reyna Esther nang marinig niya ang balita mula sa kanyang katulong at mga eunuko tungkol sa kalagayan ni Mordecai. So, kinuwento, no? Kinuwento nila na si Mordecai ay nasa labas ng palasyo, siya ay mayroong abo sa ulo, siya ay nagdadalamhati, nakasuot ng panluksa. At bilang tugon ni Esther, sa nalaman niyang yon, pinadalhan niya ng bihisan upang palitan ang kanyang damit panluksa. Marahil bilang pagsisikap na aliwin si Mordecai. Nais niya na aliwin si Mordecai sa kanyang kalungkutan at maibsan ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, no? Nakita po natin sa verse na yan, tinanggihan ni Mordecai ang kanyang binigay na pambihis. No? At ang kanyang pagtanggi ay nagpapahayag ng kanyang matinding panaghoy at hindi kasi selfish si Mordecai. Ano po? Hindi lamang ang iniisip niya ay kanyang sarili. Iniisip niyang higit ang kanyang bayan. Iniisip niyang higit ang mga kapwa niya, Hudyo. Yun po ang nasa isip ni Mordecai. Hindi makasarili, bagkus iniisip niya ang kalagayan ng mga Hudyo. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga damit, no, kay Mordecai ni Esther, ni-recognize po ni Esther yung bigat ng sitwasyon. Nakita po ni Esther kung gaano kabigat ang sitwasyon. At dahil nakita niya ang bigat ng sitwasyon, kaya ang initial reaction niya ay maibsan man lang, no? Mapalitan yung damit ni Mordecai at maibsan ang kanyang kalungkutan. Pero ang concern po niya kay Mordecai ay nagpapakita din, no? It reveals fear. No? Nagpapakita din na siya ay natatakot din. At siya din ay nalulungkot sapagkat alam niya sa kanyang sarili na siya ay Hudyo. Alam po niya na isa rin siya sa mga Hudyo at concerned din siya sa kapakanan ng mga Hudyo. So, nakikita niya na napakabigat ng sitwasyon sapagkat nakikita din niya ang kanyang mga lahi ay nanganganib. Nanganganib na malipol. Nanganganib na ma-wash out ang mga Hudyo. So, ano po ang nakikita natin sa mga verses na ito? No? So, si Mordecai ay nagpapakita po nagpapakita po siya ng humility before God. Nagpapakita siya ng pagdepende sa ating Panginoon. Kasi sa panahon na ganon, kung titingnan natin siya sa pamantayan ng kanilang sitwasyon noon, alam niyo po ba, mahirap silang makaligtas. Mahirap. Kung sila lang ang gagawa ng paraan at hindi nila kasama ang Diyos, mahirap silang makaligtas. Sa buhay natin, kapag meron tayong krisis sa buhay o kinakaharap, nakikita natin ito. Minsan sinasabi natin, mataas pa sa akin ang problema ko. Paano ko kaya ito ma-overcome? Minsan nakikita natin na hindi natin kayang solusyonan. Nawala sa level natin ang mga solutions. Subalit,
lagi nating alalahanin na meron tayong Diyos na kayang-kaya ang lahat ng ito. Meron tayong big God. Meron tayong Diyos na nagke-care at nagpapahalaga, nagmamahal sa atin. Ito po ang nakita natin. Kaya nga sa James 4:10, sinasabi, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Yan po ang ginawa ni Mordecai. No? Humility. Nagpakumbaba siya sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga ginawa niya ay simbolo. Ang pagpunit ng damit, ang paglalagay ng abo, ang pagdadalamhati, ang pagsuot ng panluksa, ito po ay nagpapakita ng sa kanyang level walang pag-asa. Subalit, nagpakumbaba siya sa Diyos sapagkat sigurado siya na ang Diyos ang tutulong sa kanila. Ang Diyos ay kasama nila sa panahon ng krisis. And Mordecai public mourning and the Jews fasting highlight that while they grieved, they also sought God's rescue. Ire-rescue sila ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng pagpapakumbaba, naroon na nakikita din nila na ire-rescue sila ng Panginoon. Mayroon silang pananampalataya na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Hindi sila nag-give up. Hindi po sila gumive up. Bagkos sila po ay umasa sa ating Panginoon. Humingi ng tulong sa ating Diyos. Nagpakita sila ng wala na po kaming magagawa, pero kayo, meron kayong magagawa sa amin. Pagpatuloy po natin sa verses 5 to 8. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari at itinilagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. So may message, no? Nung panahon na yon, may mensahero lang sila. Meron silang, kumbaga sa mga opisina ngayon, liaison officer. Ito ang mga tagahatid ng mga balita at sila din ang tanggap doon sa response. So pinatanong kay Mordecai. Ituloy po natin. 6. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman nito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Verse 8 po. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. So kung titingnan po natin, nung nagpatanong si Esther, ano ang response ni Mordecai? Binigay po ang full information. Bawat detalye ay kanyang sinabi doon sa mensahero. Sinabi niya doon sa inutusan ni Esther. Sinabi niya ng full details. Pati ang kopya ng sulat na ipinakalat, no? Ito ay ibinigay din kay Esther. Ano ang nais ni Mordecai? Bakit in full details niya itong in-explain at pinagbilin na ipaliwanag mabuti kay Esther? Sabihing mabuti ang bawat detalye at i-provide siya ng copy ng letter. Upang sa gayon, makita ni Esther kung ano talaga ang bigat ng kinakaharap nilang krisis. Upang maunawaan ni Esther kung ano ang kalagayan ng mga Hudyo. Ito po ang nais niya. And Mordecai awareness of the bigger picture, nandoon po sa verse 6 to 8, no? Distress po si Mordecai, no? Upon knowing the issue by Haman, ito yung eliminate, no, ang lahi ng mga Hudyo.
In-explain niya ang gravity. In-explain niya yung bigat. Kailangan yun ang makita din ni Esther. No? Yung makita niya ang gravity ng situation. Makita niya kung gaano kabigat ang sitwasyon. Ano ang panganib na hinaharap ng mga Hudyo. Kaya nga, sa pagbibigay niya ng informasyon, ito ay specific. Yung talagang detalye, ito ay ibinigay niya. In-explain niya ang bawat detalye. Hindi lang niya binigay ang detalye, kundi in-explain niya, no, ang mga detalye. In times of crisis, be like Mordecai, no? Hindi po naging silent si Mordecai. Hindi siya nanahimik. Hindi na lang siya basta natakot, no? Hindi siya nanahimik. Meron siyang mga ginawang hakbang. Meron siyang ginawang hakbang. Ang una, nagpakita siya ng kalungkutan. Alam niya kung anong bigat ng kanilang krisis, no? Pangalawa, kasabay po noon, nagpapakita siya ng pagdepende sa Diyos, no? Sa buhay din po natin, ganun din po ang mga actions na ating gagawin sapagkat alam natin na kung hindi natin kaya, merong Diyos na may kaya nito. God is not with us. God is within us. Nasa atin na po siya. Kaya kung nasa atin ang big God, ano ang hindi natin kaya? If God is with us, who can be against us? No one. Wala kahit isa. Because God is within us. Nasa atin ang ating Panginoon. Kaya anumang laban sa buhay, lalaban tayo na kasama ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, ang Diyos na nagbibigay ng karunungan. No po? And so, verse 9 to 11. Tingnan po natin yung 9. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. So, ikinuwento po, no, ni Hatak, yung inutusan ni Esther, ikinuwento niya kung ano ang sinabi ni Mordecai. And in verse 10, si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang pinasabi. Alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, no, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. At 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Sa mga sagot ni Esther, naroon po ang fear and hesitation. Natakot siya, no? At nag-hesitate siya na lapitan ang hari. Sapagkat doon sa information na sinabi ni Mordecai, kasama doon na gumawa siya ng paraan na lumapit siya sa hari at sabihin niya ang kinakaharap ng mga Hudyo. Pero ano ang sagot ni Esther? Meron siyang sagot na kung saan sasalamin mo ang takot. Sa buhay po natin, hindi po pwedeng minsan nawawala yan. Initial reaction natin sa mga pagsubok sa buhay, sa mga problemang ating kinakaharap, ay initial reaction, nagugulat tayo, natakot tayo. Pero ano ang kaibahan? Sa kabila noon, naaalala natin na meron tayong Diyos na nasa atin. Kahit na anong posisyon po tayo, madalas, na kahit na ano ang meron tayo, pagka tumarap tayo sa mga problema, di tayo excuse na nakakaramdam tayo ng pangamba. Subalit sa kabila noon, ang kaibahan, naaalala natin na meron tayong Diyos na nasa atin at kayang-kaya nating lumaban. So,
ang response ni Esther, nagpakita ito ng fear and hesitation. Pinag niya na kapag ginawa ko ang humarap sa hari, manganganib ang buhay ko. Malaking porsyento, mamamatay ako. Kasi kapag hindi ipinapatawag ang isang tao, lalaki man o babae, kahit ako na isang reyna, maaari akong mamatay. Sapagkat hindi man niya ako pinatawag, pumunta ako. Ito ay isang rule sa kaharian, na kapag hindi ka pinapatawag, huwag ka lalapit. Kung hindi, mamamatay ka. Puwera na lamang kung ipapatong sa iyo ang setro, yung scepter. Ang scepter o setro ay simbolo ng authority ng hari. Na kapag ipinatong sa iyo, nasiyahan ng hari. At sa tingin ni Esther, konting porsyento lang yon. Yan ang kanyang tingin. Mas nangingibabaw sa kanya yung isa na magiging kapalaran. Ang setro ay simbolo ng buhay at kamatayan. Pwede kang mabuhay pag pinatong sa'yo, pwede kang mamatay pag hindi ipinatong sa'yo. Ito ay simbolo ng buhay at kamatayan at kapangyarihan ng may hawak nito. Kaya nga po, natakot at nagkaroon ng hesitance si Esther. Esther, no, reminds Mordecai about this. Sabi siguro niya, Mordecai, sabihin mo kay Mordecai, di ba niya alam, alam na kapag isang tao pumunta sa hari nang hindi pinatawag, pwede siyang mamatay. Puwera na lamang kung ipatong ang setro. So yun ang mas malaking porsyento yung hindi magtatagumpay si Esther pag ginawa niya yon. Kaya meron siyang hesitation na gawin yon. Ipagpatuloy po natin sa verse 12. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas. Kasi alam po natin na si Esther ay Hudyo. Kalipi nila, Mordecai. So, kahit nandoon siya sa palasyo at siya ang reyna, ang sabi ni Mordecai, akala mo ba makakaligtas ka kung nandyan ka sa palasyo at isa kang reyna? No? Di po ba? Ikaw lamang ba ang makakaligtas sa lahat ng Hudyo? Kasi nariyan ka. Akala mo ba ganon? Sabi po ni Mordecai. Tingnan natin sa verse 13. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng action or hindi ka gumawa, no? Pag pinagwalang bahala mo to, hindi mo pinansin, ang pangyayaring ito, sabi niya, tiyak, napakasigurado ni Mordecai. Meron siyang assurance, sigurado siya. Sabi niya, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Kahit hindi mo gawin, yung dapat na pwede mong gawin, bakit ka nandyan? Kanya, no? So, meron tiyak na may magliligtas. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan, instrument sa ganitong pagkakataon. Yon ang nais na maipahayag ni Mordecai. Gawin mo o hindi gawin, ang sinasabi ko sa iyo, manatili kang tahimik dyan, akala mo ba maliligtas ka? Kami, ang mga Hudyo, sigurado kanya na may magliligtas. Very sure si Mordecai sa kanyang salita. Sigurado. Mayroon siyang matinding pananampalataya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Malay mo kanya. Kaya nga, dinala ka dyan. No? At naging reyna ka. Kasi magiging instrumento ka sa pagliligtas sa mga Hudyo.
Yun ang nais niyang ipahiwatig. Sa buhay po natin, no? Marami tayong kinakaharap sa buhay, no? Na mga problema, pagsubok. At tayo mismo ay mayroong halimbawa po ako, nilagay ako ng Diyos sa Department of Education bilang supervisor. Ano ang purpose ko bilang isang supervisor? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay ko? Meron siyang layunin. At kailangan yon ang makita natin. Makita natin kung ano ang ipe-perform natin para sa ikakalawak ng kaharian ng Diyos. Ito yung ipe-perform natin kung paanong tayo ay makakatugon sa maging kabahagi tayo sa magandang plano ng Diyos. Kailangan makita natin ano ang bahagi natin sa mabuting plano ng Diyos. Kaya meron po tayong gaganapin. Bakit tayo nandyan? Madalas ko sabihin sa mga science teachers, bakit ka nandyan sa eskwelahan na yan? Bakit naging grade 3 teacher ka? Bakit science ang tinuturo mo? May gaganapin kang parte ng magandang plano ng Diyos sa mga estudyante natin. Yan ang dapat nating makita, hindi kung ano ang gusto ng ating mga sarili. At kapag yan ang nakita natin, huwag tayong matatakot. Kaya kayo dinala dyan, in-equip na kayo ng Diyos. At kung anong kakailanganin ninyo, yan din ay pinrovide na ng Diyos sa iyo. Ganapin mo kung ano ang nakadesign sa iyo. At kapag ginawa mo yan, makikita mo na naging kabahagi ka ng mabuting plano ng Diyos. Sa mga seminar po namin ang sinasabi ko, no? Kung makikita natin bakit ka nilagay ng Diyos dyan upang maging bahagi ka ng magandang plano niya sa mga estudyante ng Angeles City, particularly sa eskwelahan na kung saan naroon ka. Huwag kang matakot. Nakikita mo maraming pagsubok. Mahirap magturo. Magulo ang mga bata. Iba na ang trend ngayon. Matigas na yung ulo nila. Ang mga magulang, kampi dito, kampi doon. Di mo na makantilang mga anak. Maraming mga struggle. Pero tandaan nyo, mga kapatid, the mere fact na dinala kayo ng Diyos dyan, sabi ko, equip na kayo. Lahat ng kakailanganin ninyo at kakailanganin pa ay binigay na ng Diyos sa inyo. Ang gagawin na lang, respond to the call. Katulad kay Esther, yun ang nais ni Mordecai. Respond to the call. The reason why you are promoted, designated as the queen of this kaharian, meron kang gagampanan sa plano ng Diyos na pagliligtas sa mga Hudyo. Bakit ikaw na isang Hudyo, ikaw ang nandyan? Bakit sa lahat ng magaganda, huwag mo sabihin ikaw lang ang maganda dahil hindi ka pipiliin kundi ka maganda. Lahat ng maganda, sa'yo na starstruck ang hari dahil mayroon siyang plano sa'yo. At ang plano na yan ay dapat na gawin mo maging parte ka ng pagliligtas ng mga Hudyo. Sa tamang panahon, kaya doon siya dinala. At ang panahon na yon, yun din ang kinaharap na krisis ng mga Hudyo. Yan po, no? Sa ating mga buhay, huwag tayong manatiling silent. Huwag tayong nandun lang sa comfort zone. Ba't ko gagawin ito? Tama na yung magturo lang ako ng ganyan. Lumipas ang maghapon, iruro ko yan, tapos na. Di natin alam, more than that, may parte tayo sa magandang plano ng Diyos. At kapag hindi natin ginawa yan, may ibang gagawa. Subalit, ang kagalakan, ang tagumpay na nakalaan sa'yo ay hindi mo ma-enjoy sapagkat hindi mo ginawa kung ano ang nakadesign sa'yo. Kung ano ang purpose ng Panginoon sa'yo. Kahit mahirap, marami akong mga inaharap na mga very challenging situation. Pero na-overcome ko ito at nakikita ko kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. At kapalit noon,
patuloy ko pa rin na-enjoy ang kalakasan ng katawan, na-enjoy ang kalusugan ng katawan sapagkat hindi yan ang nagiging sentro, kundi ano ang nais ng Diyos na gawin ko para sa kanyang ubasan. Tayo po bilang mananampalataya, yan dapat ang makita natin. Huwag tayong matakot. No? Sabi ko nga, ang mga kakailanganin pa natin, inilaan na yan. Ang gawin na lang po natin, magtiwala sa Diyos. No? Sabihin natin, Lord, ipakita mo, iparamdam mo kung ano ang nais mo na gawin ko. Alam niyo po, naturally nangyayari yan. Naiisip natin. At kapag yan ay ayon sa plano ng Diyos, yan ay mabuti. No? Hindi para sa sarili mo. Kasi minsan, gusto mo, nandun ka na lang sa comfort zone. Pag sinabing comfort zone, doon sa magandang sitwasyon. Kaya pag nandun ka na sa mahirap na sitwasyon, iba na ang pagiging Kristiyano mo. Hindi po. Pareho yun dapat. Kung paano tayo nagtiwala sa Diyos sa mga panatag ng buhay, ganon din sa mga curves ng buhay. We can soar. Di po ba? Above the storm. Di po ba? Lipad po tayo. Malalampasan natin ang bagyo. Andyan na lang yung bagyo, andun na tayo. Ganon po, sapagkat merong tayong Diyos. Kaya nga, sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang Diyos ang nagpapalakas sa'yo, nag-e-equip sa'yo, no? Siya ang nagpapahala sa'yo. Kaya huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. As long as na ito po ay anchored sa plano ng Diyos, huwag tayong matakot. Sabi nga ni Pastor, magtatagumpay na tayo. Kaya sa lahat magtatagumpay. Pagkat ang tagumpay ay nasa atin na. Amen? Nasa atin na. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya ulit-ulit lang yan kanyo. No, kasi yan ang reality. Yan ang totoo. Tagumpay na tayo. Kaya lahat ng gagawin natin, sigurado naroon ang lakasan natin. Tagumpay. Naroon ang tagumpay. Huwag kayo magsasawa pagkat yan ang totoo. Tagumpay. Pag naranasan nyo ang tagumpay, makikita po ninyo. So, mayroong divine appointment si Esther. Ang nag-appoint sa kanya ay ang Diyos. Lahat ng bagay ay umayon sapagkat iyon ay plano ng Diyos. Alam na rin na darating ang oras na malalagay sa peligro ang mga Hudyo. Kaya, nauna na ang solusyon. Napwesto na si Esther. Naging reyna na si Esther sapagkat siya ang magiging part ng solution. So, nakita po natin. Kaya, tingnan po natin ang susunod na verse. Ito, hindi ko na i-explain sapagkat ito ang aabangan ninyo sa susunod na linggo. Very exciting. Ano ang mangyayari? Ayan. So, naipahatid na kay Esther. Sinabi na ni Mordecai, kahit hindi mo iligtas, kahit hindi mo ganapin ang part mo, may gagawa niyan sa amin. Merong magliligtas sa amin. Pero ikaw, hindi ka makakaligtas dyan. Kanya. Di ba? Very big challenge. Abangan natin sa susunod na kabanata. Ito yon. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Udyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. 16. Pagkatapos, pupunta ako sa hari. Kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Hindi ko po ipapaliwanag yan sapagkat yung susunod na mensahero dito, siya ang magpapaliwanag niyan. Ayan. So, di po ba? Kapanapanabik, no? Kapanapanabik ang mga susunod na kabanata. Ano kaya magiging bunga niyan? No? Wag i-reveal.
next Sunday. So, in times of crisis, ito na po, dito na tayo magtatapos. In times of crisis, sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok sa buhay, ang dami, iba-ibang forma tayo ng pagsubok. Iba yung kinakaharap mo minsan naman pareho tayo, minsan naman iba sa akin. No? At minsan nga, patong-patong pa. No? Kaya nga, ang wasiwas natin sa problema, puro punch ng punch because we have big God. Kaya napapunch natin yan. In times of crisis, ano pa ang una? Trust God. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Sigurado tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga salita niya, nakikilala na natin siya. Marami ng mga bagay tayo na paano natin nakikilala ang Panginoon. Sino ang ating Diyos? No? Ano tayo sa Kanya? Ano ang status natin sa Kanya? Pinag-aralan na nga natin noong nakaraan. Standing on the higher ground. Diba? Nandun tayo. We are children of God. Anak ako ng Diyos. So yung mga yan, alam na natin ang ibig sabihin ng mga yan. So, yan ang dahilan. Bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Trust God. No po? In Him, He will never leave us. Di po ba? Nor forsake us. He loves us so much. Mahal niya tayo. Kaya kung mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya hahayaan na mapahamak tayo. Hindi niya hahayaan na madilubyo tayo. Di po ba? Hindi niya hahayaan na mangangalampaso tayo. Sapagkat tayo'y anak ng Diyos. Ako lagi ko sinasabi, I'm not tail, I'm head. Kaya supervisor ako ngayon. O, di ba? Kaya alam niyo po, napakasarap kung alam natin, hindi yung supervisor na posisyon. Nilagay ako ng Diyos upang mas marami ako maganap sa Kanyang magandang plano. Hindi para sa aking sweldo, hindi para sa aking posisyon, dahil kailan po nakikita ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam niya nung sinasabi ko kung totoo o hindi. Alam niya kung nakatingin ako sa sweldo or sa posisyon. Kundi tumitingin ako sa Kanya kung ano ang part ko sa mabuti niyang plano. Yun po lagi ko sinisik. No? So, pangalawa, be courageous. Huwag tayong matakot. Fear not. Sabi ng Lord, for I am with you. Huwag tayong matakot. God is within us. Nandyan sa atin. Kasama natin siya. Pag pumunta ka dyan, andyan ang Diyos. Papunta dyan, kahit pa lumipad ka pa, papunta Amerika, andyan ang Diyos. Ang Diyos, hindi Kanya iiwan. Kaya nga, be courageous. Huwag kang matakot. Maging matapang ka, sapagkat nasa iyo ang Diyos. And act always in faith. Hindi pa nagaganap, nakikita mo na. Wala pa yung result, kitang-kita mo na ang outcome. Kitang-kita mo na ang resulta. Dahil sigurado ka, katulad ni Mordecai, sigurado ako, sabi niya. Tiyak, ililigtas kami ng Diyos without you. Kanya kay Esther, pag di mo ginawa ang part mo, the Lord will save us. Surely, 100%. Tayo din po mga kapatid. Sabihin natin sa sarili natin, kahit na ano kakaharapin natin sa buhay, surely, 100% may tagumpay. Amen? Sigurado, magtatagumpay ako. Yan ang aking pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay mahalaga. Kailangan nakikita na natin yan. Kailangan nakikita na natin spiritually kung ano ang outcome. Hindi pa natin ginaganap, alam mo na kung ano ang result. It's because of God. Okay. Alright, dyan po natatapos ang Kabanata 4. Abangan natin ang Kabanata 5. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ni Esther. Salamat po sa chapter 4, na kung saan pinakita po ninyo na hindi kami matatakot. Mayroong mang krisis, kaano man ito kabigat, kaano man ito po kataas. Nakikita man namin, Panginoon, ang aming sarili na hindi namin kaya ito. Pero Lord, nakikita po namin na meron kaming Diyos
na meron kaming Diyos na hindi kami iiwan. Kasama namin sa laban. Lalaban na kasama namin. Minsan di man kami kikilos, ikaw ang kikilos, Panginoon. Minsan, Panginoon, kailangan lang magtiwala kami sa iyo na ikaw nandyan, na ikaw, Panginoon, ibinigay mo na ang lahat ng solusyon. Lord, sigurado kami dyan. Kasi mahal mo kami, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay. Ano pa hindi mo ibibigay sa amin? Kung ang buhay mo, Panginoon, inialay mo upang hindi kami mapahamak, hindi kami manatili sa dilim, hindi kami patuloy na patay. Nabuhay kami, O Diyos, dahil sa iyo. Ano pa hindi mo ibibigay? Mga problema na yan, makakaharapin namin. Hindi pa nga po namin hinaharap, hindi pa namin nakikita. May solusyon na, O Diyos. Nakikita na namin ang tagumpay. Nakikita namin, Panginoon, ang kaganapan. Nakikita namin ang lahat ng mabuti ay ginawa mo para sa amin. Kaya Lord, salamat sa buhay ni Esther. Nakikita po namin kung ano, Panginoon, ang nais mo na iparating sa amin. Salamat, O Diyos. Hindi lang ka namin kasama, nasa amin ka, Panginoon. Naririnig ka namin, O Diyos. Nakikita ka namin sa aming mga buhay. Hindi kami excuse. Nasa mundong ito kami. Magulong mundo, hindi pantay na mundo. Lord, hindi kami matatakot. Nandyan ka. Kasama ka namin. Hindi kami manlulupaypay. Pagkat malakas kami dahil ikaw nagbibigay ng kalakasan sa amin. Sigurado kami dyan, O Lord. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa pagbubukas mo ng aming puso sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, pagkat magiging matatag kami sa aming pagtitiwala sa inyo. Dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dumaan man kami sa malalim na tubig, hindi kami malulunod. Lord, dahil nandyan ka sa amin, kasama ka namin, O Panginoon. Kaya thank you, Lord, thank you, Lord. Ang papuri parangal ay para lamang sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Ma'am Jem. Salamat po sa Panginoon na tunay nga tayo, bless po tayo. Amen. Tunay nga po tagumpay. Amen. Hallelujah. Every last Sunday po, ay magkaroon po tayo ng prayer of healing. No? Every last Sunday, magkaroon tayong prayer of healing. Kaya tayo po ngayon ay magbibigay ng panahon sa ating panalangin para sa panalangin kagalingan. Sabi po sa Matthew 15, verse 30, okay? Siya po ay impress ng Panginoon sa buhay ni Sir Noel. At ito ay na-impress na si Jackie to. Ano po, ma'am? Oh. So, maraming tao ang pumunta sa kanya na may dalang pilay, ulag, komang, pipi, at marami pang mga may sakit. Pinagaling, inilapit siya sa paanan ni Jesus at pinagaling niya ang lahat. Pinagaling niya ang lahat, no? Hindi po ilan lang. Hindi man 100% pinagaling lahat. Dahil po, ang mga nampataya sa kanya ay pinagaling lahat. Ang lumapit sa kanya ay pinagaling niya lahat. So, po, na anuman ang ating naramdaman at marami na pong mga bagay na dumarating sa buhay na tao, ay tunay nga po, walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Ay, hello. Walang imposible sa Panginoon na tayo po ipagalingin sa ating mga karamdam. Pero pinagaling na tayo, kailangan na yung manifestation sa ating mga buhay. Okay. Amen? Pinagaling na ako, Panginoon. Alam nyo, kung ako po ay papansinin ko, nararamdaman ko sa akin ito, ay tunay nga pong nahirapan akong maglakad, mahirapan akong magsalita. Marami nararamdaman. Pero, sa tulong ng Diyos, ako po ay nakakatayo, ay nakakaupo pala, hindi nakakatayo. Nakaupo,
na pangalan sa salita ng Diyos. At tunay na sa gawin ng Diyos. At tunay na ang bawat isa sa atin ay alam ko, ang Diyos ay hindi nagtatangay na tao. Amen? Ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw rin ay tutulungan niya at pagalingin sa iyong karamdaman. At hindi lang ikaw, kundi mga tao kasama natin sa bahay. Kung mayroong mga bagay na imposible na tao, pero sa Diyos ay walang imposible. Kaya pwede natin silang alalahanin sa araw dito na sila ay pagalingin ng Panginoon. Amen po? So tayo lahat tuyo. Tunay nga po. Pawad natin yung kanina, yung suliranin. Yes, Lord! Kailan paman mananatili. Yes, Lord. Kailan paman. Hallelujah. Oh, we praise you. We worship you. Panginoon, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ito na kami binigyan mo, Panginoon. Na kami sama mo na langin. Saan mga karamdam mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang iyong kagalingan na sa amin na hayaan mo, Panginoon, na ipatuloy namin ang marasam. Hanggang ito'y dumalay sa aming mga pangatuam. Kaya sakit sa anumang katawan, sakit sa bato, sakit sa likod, sakit sa ulo, sakit sa balat, sakit sa ating arthritis, arroyuma, lahat ng nararamdaman sa oras ito, lahat ng may sakit ay pinagaling ng Diyos. Kaya ikaw, Panginoon, kaya ikaw, mga kapatid, pinagaling ka ng Diyos. Hinaran mo sa oras niyo. Huwag kang mag-itimili, huwag kang matakot. Na ikaw ay pinagaling ni Jesus. Ikaw ay tagamin mo, panampalataya natin. Na ikaw nga ay pinagaling ni Jesus. At mga tao nakasawa sa ating mga bahay, walang imposible sa Kanya. Imposible sa tao, pero sa Kanya ay walang imposible. Kaya kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa kagalingan ng mga tao nasa bahay, sa iyong buhay, sa ating buhay. Ikaw ay pasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat. Siya pasalamatan sa Diyos. Panginoon, salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Lord, we thank you. We praise you. We glorify you. Lord, we thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpasan natin. Praise God. Tayo makakaupo na. Hallelujah. Amen. Okay? Okay, so, kumisan, hindi man po isa siya. Pero, kung paano ang buto ay tinanim mo, hindi na maagad na bumunga. Kaya patuloy natin alagaan na ikaw ay pinagaling na Panginoon. Mga verses sa Bible, ay bigyan natin pasyan ng mga bagay na pinagaling na Diyos. At pwede mo imagine, no? I-hope na ikaw ang tao yun. Ang pilay, ang pipi, mga bagay na, yan po, yung imagine natin, yung nasa isla, ay yung karamdaman. Ang nangyayari to, nangyayari sa kanya. Lalo nagbibigay ng bigat sa iyong buhay. Kaya kapatid, ang isipin mo ay yung mga salita ng Diyos sa buhay mo. Yun ang i-meditate mo sa buhay mo. Hindi yung palalang karamdaman mo. Kapag daramdaman mo ito, sabi ng na-search ko, sabi ng mga tao, kailangan ko ito, hindi po, huwag na atin meditate, o meditate natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hello? Okay. So ngayon po, nasa conclusion tayo. Hallelujah.
Okay? So, pwede natin mag-assign siguro every last Sunday, no? Pwede mag-assign sa mga leaders natin. Okay? So, tingnan natin Matthew 3 naman. Ang ating conclusion. Matthew 3, verse 14. Tumutol si Juan, nabautis mo si Jesus at sinabi, bakit magpapabautis mo ka sa akin? Ako ang dapat magpapabautis mo sa iyo. So, ang Panginoon sa lumapit kay Juan Bautista at sabi niya, bautismon mo ako. Sabi ni Jesus. So, sabi ni Juan, hindi po ako karap-dapat. No? Bakit ako po ang magbabautis mo sa akin? Tumutol si Jesus sa sinabi niya, tumutol si Juan sa sinabi ni Jesus na siya ibautis mo. No? At sinabi, bakit magpapabautis mo ka sa akin? Ba't magpapabautis mo ka sa akin? Ako dapat ang bautismuan ninyo. So, sabi ni Juan, hindi po dapat ako mabautismo sa inyo. Kundi ako ang dapat niyong bautismuan. Dahil kinilala ni Juan ang kadakilaan ni Jesus sa kanyang buhay. Tama po ang ginawa ni Juan na kilalanin ang kadakilaan, ang kataasan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya hindi siya daw karapat-dapat. Subalit sa mga ibang mga verses, ang sabi ni Jesus, mangyari nawa ang sinasabi ng Panginoon. So sabi ni Jesus, mangyari dapat ang layunin ng Ama na siya ay bautismuhan. So, dapat gawin ni Juan ang purpose niya. Gawin ni Juan kung anong dapat niyang gawin para magkaroon ng fulfillment, kaganapan ang plano ng Panginoon sa buhay ni Jesus. Okay? Nandiyan na po na yan. So, nandun po na si Juan ay dapat niyang gawin ang layunin kung bakit siya nandun. At alam niyo si Juan ay ginamit talaga ng Panginoon sa kanyang buhay. At may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Tama po na kilalanin niya si Jesus. Pero hindi po dapat na hindi niya dapat gawin ang plano at layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kumisan, sabi nga ni Madam Gemma, na kusani, tayo kumisan na natatakot sa mga krisis sa ating mga buhay. Harapin ang mga bagay sa buhay natin. Ang problema, ang karamdaman, ang pangailangan. Huwag tayong matakot. At isa pa dito, huwag tayong ma-intimidate. Huwag natin malitin ang ating sarili. Paano ko gagamitin sa church? Hindi mo lugar. Paano ko gagamitin ng church? Matanda na ako. Paano ko gagamitin? Marami tayong dahilan. Na-intimidate tayo. Compare natin kay Madam niya, supervisor siya. Compare natin sa ibang tao. Huwag natin compare ang ating sarili. Pwede kang gamitin sa church mo. Pwede kang gamitin sa mga pamilya mo. Sa trabaho, sa kabahay mo. Huwag mong malitin ang sarili. Ikaw, sabi nga naman dyan, merong layunin kung bakit ka nandyan kung nasan kayo. Bakit ka Pilipino? May layunin Diyos. Kung bakit ka Pilipino. Kung bakit ka nandyan, kung bakit ka nag-abroad, ay may layunin Diyos sa buhay. Hindi para sa iyong sarili, kundi ito ay para sa layunin Diyos. At ito ay bunga. Bunga yan ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya si Juan Bautista, kilala niya si Jesus. Dakila ka. Bakit ako mabautismo? Kilala ni Juan kung sino Jesus sa kanyang buhay. At kapag kinalala mo si Jesus, kumisan naiintimidate tayo. Pero yun po, kapatid, ang siya magdadala sa atin. Kaya nung inform ni
ni-inform ni Jesus si Juan, kailangan maganap ang lalim ng Diyos sa aking buhay. Pumayag na si Juan para bautismo si Jesus. Kasi niremind siya ang purpose ng Panginoon kung bakit siya nandyan. Na siya ang mabautismo. Inihanda ang lahat ng bagay kay ni Juan sa pagdating ni Jesus. At isa po rito ay yung bautismo ng Diyos sa kanya sa pagitan ni Juan. Amen? Kaya yun po, kapatid, kinilala ni Jesus, kinilala ni Juan kung sino siya sa iyong buhay. Kaya kapatid, kilalin mo na ikaw anak ng Diyos. Ikaw ay pinatawag. Kilalin mo sa iyong buhay kung sino ka kay Jesus. Para sa kanya, bagampanan mo kung ano ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya si Esther, ganoon din. Kinilala niya, naalala niya na siya ay nandoon po sa palasyo at pwedeng gagamitin ng Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Sabihin mo, gagamitin ka ng Diyos. Oh, yan. May na. Baka ka pa. Kaya gagamitin ka ng Diyos. Ayan. Oh. Yes, sinagamit ng Panginoon, pero baka kulang pa yan, kapatid. Huwag mong malitin. Baka kulang pa yan sa iyong buhay. Kung paano ka ginagamit ng Diyos. Huwag mong malitin na ikaw ay patuloy na gagamit ng Panginoon. Kundi lang sa maliit na bagay, ito lang. Huwag mong malitin. Ito lang pwedeng gawin. Ito lang. Hindi. Maraming pwede kang magawa sa buhay nito. Na ikaw ay may layunin kung bakit narito at ikaw nga ay nasa dito na at may layunin ka at ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng bagay sa iyong gagawin sa buhay mo. Amen. Muli na ata. Okay? So, muli na pakilakas. Okay lang siya. Okay. Muli na sa akin na. Praise God. Amen po ba? Kaya, si Juan, tinin mo, si Juan, no? Kwento ko lang konti sa inyo. Si Juan, nung siya'y nangaral ng salita ng Diyos, pinakilala niya si Jesus na mayroong parating na higit pa sa kanya. Siya po ay wala doon wala doon sa normal na pangaral. Ang mga normal na pangaral, nasa syudad, nasa bayan, no? Pero si Juan ay nangaral siya doon sa ilang. Walang tao doon. Doon sa wilderness, walang tao doon. No? Kundi malakdan ang nandoon. Pero, ginamit siya ng Diyos. Hello. Nandiyan po kayo. Ginamit siya ng Diyos. Kaya kapatid, huwag sabihin na, ito lugar ko. Nasa bundok ko, nasa dito. Paano ko gagawin? Huwag si Juan po. Tignan. Si Juan po ay nasa wilderness, sa ilang, nasa lugar na isolated. Pero mga tao ay lumapit sa kanya. Hindi siya lumapit sa tao, kundi ang tao lumapit sa kanya. Kaya ikaw, hello. Nakita niya ako, ikaw. Taloy sa akin. Ako, huwag mo malitin ang lugar mo. Ano mo bakit? Basta alam mo, lalo yung Panginoon, magpagamit ka sa Kanya sa iyong buhay. Ako'y cook lamang. Ako'y magluluto lamang. Ako'y nagluluto lamang. Ako'y kasama lang sa bahay. Huwag mo alitin ang ginagawa mo. Ang Diyos ay milani sa iyong buhay. Ang Panginoon ay mahal ka niya. At siya ang kasiyahan mo, ang buhay mo, ang lahat mo, si Jesus. At tunay na buhay mo, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Hallelujah, palakpan natin siya. Okay, praise God. We praise you. We glorify, Lord. Thank you, Lord. Sila sing song. That's awesome. Suliran mo, dumating tayo lilipad. Kasama siya. We rise.
Yeah, Lord. One last time, last time. Yes, Lord. Nanatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Yes, Lord. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, kayo manatili sa iyo, Panginoon. Ibig sabihin ng manatili, tayo patuloy na manahan sa presensya ng Diyos. Manahan sa kanyang mahasta. At tunay na maramdaman natin ang kaligayahan, kapayapaan, ang kanyang covenant, ang kanyang promise, ang kanyang faith, ang kanyang spirit sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong ginamit at si Ma'am Gemma at ganoon din sa kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Salamat sa kanyang suporta. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Tunay, Panginoon, ang bawat sa amin, may layunin kayo. May bahala kami, Panginoon, sa buhay nito. Kung bakit tayo nabubuhay, kung nasaan kami, anong pamilya kami, kay Panginoon, ay kasama namin araw-araw sa aming mga buhay. At tunay na kami ay magtatagumpay. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Diyos, sa iyong kagalingan binigay sa umaga ito. We praise you, we glorify. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, sa tagumpay. Sa kanalaman ng Espiritu Santo. When we all say, Amen and Amen. God bless you po. God bless you.